Hello everyone! I'm Roan Celis Capistrano of 1 Million Club. Kung bago ka pa lang sa channel ko, make sure to subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated. Again, I'm Roan Celis Capistrano. Isa po akong accountant. Yan. And nalaman ko to sa may bayad na seminar. 'Di ba? So, ang ganda sa IMG kasi hindi mo na kailangan magbayad pag member ka kasi may access ka na sa mga premium natin na training, which is isa na nga rito yung workshop 1 to 5. No? And member ako since 2012. Sinimulan ko tong IMG bilang financial educator. Part-time muna, no? Lahat naman nagsisimula sa part-time. And yun, naging full-time na rin ako noong 2016. And yung husband ko rin, 4 years na siyang full-time dito sa IMG. Yan. So si IMG, again, ang mission niya is to help create wealth for family. So, ang ganda, no? Kaya nga pati si Senator Tulfo, sinamahan na tayo sa campaign natin na 30 million by 30 financial literacy campaign. No? Isa na po ako sa natulungan ni IMG na magkaroon ng career sa financial industry. And of course, yung makaipon talaga. No? Kasi, ang goal nga is to create wealth. No? Ibig sabihin, pag natuto ka, no? Paano yung application, tama ba? Or paano naman pag kulang naman yung pang-save mo or pang-invest mo, no? So may solusyon po lahat si IMG. And ang ganda ng vision, no? Nasa new industry po tayo, new financial industry. So mamaya makikita nyo po 'yan. Ito, no, bakit tinawag na new financial industry? Kasi kapag member ka ng IMG, makaka-access ka dun sa mga financial products na kailangan natin, no? Mula healthcare, life insurance, investment, real estate, general insurance, yung mga non-life insurance, and of course yung mga iba pang services na nasa financial. And syempre nagsisimula naman lahat, no? Like ako sa journey na natuto ka muna, no? Kasi ang hirap naman na bili tayo ng product. Like ako before IMG, may nabili akong insurance na sobrang mahal, no? So ang ganda dito, matututo ka muna, and then kung ano yung kailangan mong product, nandito na sa IMG, pwedeng ikaw na, no? Ikaw na yung mag-decide kung anong product yung kailangan mo, yung kulang sa'yo. So nandito na yung kailangan natin. Hindi na natin kailangan dumaan sa agent. Ayan, so ito yung meron sa IMG, isa sa mga benefit natin, yung workshop. At ang kagandahan dito, kapag OFW ka, 'di ba? Or paki-type nga po diyan kung may OFW, kung anong bansa, 'di ba? Kung nasa probinsya ka, walang financial center na malapit sa iyo, so may access ka sa mga workshop, no? Kasi pwede tong ma-access mo sa Zoom, sa online. And 5 po 'yan, no? And ang kagandahan dito, dati kasi nagbayad ako ng 6,000, 2 days lang yung financial coaching. 'Di ba? So pag gusto kong umulit, di ko naintindihan yung 90% ng tinuro, magbabayad uli ako ng 6,000. So dito sa IMG, may access ka na, paulit-ulitin mo yan hanggang sa ma-apply mo at ma-master mo siya. Okay? So, anong kalaban ng financial literacy? Yung financial ignorance. 'Di ba? So mahal pala pag ikaw ay walang alam pagdating sa paghawak ng pera. Yan. So una, sa workshop 1, ano bang meron dito, no? Increase cash flow and debt management. 'Di ba? So of course, lahat naman hindi nagsisimula sa may pang-save ako, saan ba pwede mag-invest, 'di ba? So yung iba, syempre, dahil nga maliit lang ang sweldo, talagang nababaon tayo sa utang or negative yung cash flow natin, no? Ang kagandahan sa workshop 1, pag-attend natin dito, yung problema natin sa pera, medyo na agad siya, nabibigyan ng solusyon. Basta matutunan lang natin pala kung paano lalaki yung cash flow natin, no? And paano natin i-settle yung utang. So ito po yung details niya. May 2 ways pala to increase cash flow. Kasi dati ang akala ko lang magtipid di ba? So ito yon, pag empleyado ka, ang gusto mo lang magtipid ka kasi hindi mo na nga ma-adjust yung income mo So nung naging manager ako, ang alam lang talaga ng tao para ma-adjust ang income, mag-overtime. 'Di ba? Pero pag manager ka na, tama ba? Hindi na tayo na-increasean ng base sa overtime.
fixed na yan, no? So mahirap talagang pagkasyahin. Pero dito sa IMG natutunan ko na you can make more money, no? Para lumago talaga yung pera mo. So tingnan natin, no, dalawang paraan. So una muna, no, dun sa disiplina. Paki-chat nga po diyan disiplina. Kasi hindi po kami magiging financial educator ng asawa ko or hindi namin mabibuild yung aming alkansya, yung financial foundation, kung wala kami disiplina. Okay? So ito yun, no? May dalawang steps pala to save more and spend less, no? So una is track your expenses. So ito po yung ginagawa namin. Nagsimula kami sa notebook, no? May notebook kami, araw-araw nililista namin yung gastos namin kahit na 5 piso lang, no? Tapos, ngayon nag-upgrade na po kami, no? Nasa Google Sheet na siya. Okay? Kasi nga minsan pag nasa labas ka, hindi mo naman dala yung notebook, tapos minsan nakakalimutan mong ilista. So, depende po sa inyo, no? Pwede kayong mag-start sa notebook, pwede kayong mag-start sa online. Meron mga app naman po, no? Kung saan nyo matatrack yung mga expenses nyo, no? So, medyo matrabaho naman yan, Miss Roan, no? May nagsabi po kasing ganun eh. Ayoko na ilista kasi sobrang dami naman kasi ng gastos ko eh. Tama ba? Diba? So, kailangan po natin ilista kasi dito po natin na-audit yung sarili natin, no? Kung gaano tayong kadisiplinado. Kasi minsan lalabas lang tayo, gumastos ka na pala ng 3,000, 'di ba? Magkano lang sweldo mo? Pwede nga sweldo mo 25,000 lang, 'di ba? So, kaya kinakapos tayo bago mag-payday or bago tayo sumweldo. Okay? So sabi nga dito, alam dapat natin yung daily expense natin, yung lahat ng lumalabas. Kasi dalawa lang po yung cash flow, no? Dalawa yung galaw niyan. Pumapasok tsaka lumalabas. So dapat alam mo lahat ng lumalabas na pera. Did I spend my money wisely? No? So dito natin malalaman, like ako nung una namin ginagawa to, hala, ngayong January pa lang pala, di ba? Parang, halimbawa, 7 days pa lang pala ng January, naka 15,000 na tayo, di ba? So, yung mga ganun na, kung hindi mo nilista, parang blinded ka na, nag-overspend ka na pala. So, i-adjust mo na, di ba? I-adjust mo na yung budget mo. Tama ba? So, ganun po siya kahalaga. And, of course, dito natin makikita kung saan bang part tayo pwedeng makasave, no? Like ako po, no, eto nakakatawa talaga kasi makapal po talaga buhok ko, no? So, nung una po ako nag-decide na mag-iipon ako noong 2008, no? Pangalawang ano ko po yun, pangalawang trabaho ko na. Sa first job ko, talagang wala ako naipon. So, sabi ko na hindi pwede to. Almost 3 years ako nagtrabaho na sa audit, tapos wala akong ipon. So, doon ako nag-decide na kahit 1,000 magtatabi ako, no? Pero pag nag-compute ka, syempre, wala talaga matatabi, di ba? Kaya i-adjust natin. Sabi ko, alam nyo, yung shampoo ko, kinalahati ko lang siya imbis na isang sachet, di ba? So, syempre, makapal buhok mo, parang bitin, di ba? Pero ganun talaga yung gagawin natin sa simula, eh. Yung tinatawag nga po nila na sacrifice, di ba? Yung kung ayaw mo talaga magkautang or mag-negative yung cash flow mo, may gagawin ka talagang adjustment. Okay? So, tingnan po natin. Like, pwede naman pala natin maiwasan yung mga charges sa ATM. Diba? Pag sa iba kang bank nag-withdraw, may charge na agad. No? And then, yun, no? Yung mga nakakasama din sa health natin, yung mga bisyo, diba? Yung cigarettes. And then, kung tumataya tayo sa loto, no, kasama rin po yan. And, ayan, marami tayong pwedeng ikat. No? Isa-isahin po yan dito sa workshop 1. Yung mga suggestion po, paano tayo makatipid. Okay? So, how do you manage your spare time? Ayan. Siyempre, pag pinag-uusapan ng cash flow, malaking factor talaga yung time. So, pupunta naman tayo dun sa, pwede pala na mag-part-time ka. Gamitin mo yung spare time mo, no? So, tatlo po kasi yung choices natin eh. Make more money, no? During your spare time, meron ka bang ginagawa para to earn more
or you waste your money. Ito po ginagawa ko dati, no? Yung hindi ko pa alam tong financial coaching, yung IMG. Pagka weekend, syempre kasi pagod ka sa trabaho, gusto mo talaga pupunta ka sa mall. So, wasting money kasi pag pumunta ka sa mall, puro palabas yan, di ba? Kakain ka, tapos bibili ka. Kahit sale kasi yung item, mapapagastos ka pa rin, di ba? And then, of course, you're wasting your time, no? Kasi, marami din naman po talagang naging self-made millionaire by using their spare time wisely. Okay? So, ginamit po nila yan para kumita ng extra, hindi para mag-mall, sa entertainment, diba? So, yun po yung change ko, no? Dati nanonood lang ako pag weekend or gumagastos. Pero nung nalaman ko po yung IMG, ginawa ko na po itong part-time nung nalaman ko may career pala sa IMG. So, naging financial educator po ako pagka Saturday, Sunday, yan po yung ginagawa ko. Or after office, kasi feeling natin, busy rin tayo ng weekend, so meron naman pong time from 5 p.m. to 11 p.m. Itong IMG career po yung ginagawa ko, no? So, wealthy people value their time, while poor people value stuff. So, yan po yung sabi ni Dan Lok. So, pakichat nga po dyan, habit. Yan. So, i-check po natin yung habit natin, no? Kasi every time na may ginagawa tayo, pwedeng mapalapit tayo sa goal natin or pwedeng mas mapalayo tayo, di ba? Every time na may ginagawa tayo, yung habit natin everyday, yung activity natin everyday, pwedeng mas mabaon tayo sa utang or maka-save tayo, no? Maka-build tayo ng wealth. Ayan. So, sabi naman, how do you manage your income? May tatlo na naman tayong options. Pag may income tayo, we want to save more, nagtitira tayo, or we spend all, di ba? B. And ito yung worst, no? Spend before you receive it. Mamaya, pag-uusapan natin yung about sa utang, no? Hindi mo pa siya nare-receive yung kinikita mo, yung sweldo mo, nakasanla lang yung ATM mo. Okay? So, syempre, kung nandito tayo sa B and C, pwede naman tayo mag-change, no? Dito sa save more. So, dito natin matututunan yan sa IMG, yung details talaga kung paano natin ma-change. Kasi we are a community of savers, di ba? Investors and entrepreneurs. Kaya, kung ikaw ay may utang, no, spender ka, nagre-rehab po kami dito sa mga financial center, sa mga workshop. So, binibigyan po natin ng solusyon na ma-move ka from being a spender to saver or from being a debtor to saver. So, may improvement po. Nag-upgrade po tayo dito. Basta willing lang tayo matuto at may gagawin. Ayan. So, may poverty formula pala, no? Usually, nagagawa natin to kasi sa school ganito, no? Pag may baon tayo, gagastusin natin. Kaya, may baon ulit tayo kinabukasan. So, ganun din yung naging style natin. Noon tayo ay nagtrabaho, meron tayong kinikita, tapos unahin natin gastusin lahat, no, yung mga bills natin. So, bahala na yung savings, no, nakakalimutan na natin magtabi, or negative pa nga. So, yung prosperity formula, papalitan lang pala natin, no. Iti-twist lang pala natin yung formula. Pagka-receive mo ng kinikita mo, whether from business or from your work, no, itabi mo muna yung 20%, no. Yung matitira, yun yung pagkasyahin mo talaga sa ibabudget mo para sa iyong expense, no? So, hindi ko alam tong formula na to before, pero nagagawa na rin pala natin to pag nagbabudget tayo kasi pinagkakasya nga natin yung income at kung gusto mo talaga, like ako nga, nagbawas ako sa gastos ko sa shampoo or sa ibang pinagkakagustosan ko every month, pwedeng sa pagkain, sa paglabas-labas, no, sa pag-lunch out, para may matira ka sa savings mo dito. Kahit yun nga, sinimulan ko sa 1,000 pesos. Pero kung gusto mo i-audit yung sarili mo, 20% ba naiipon mo na? No? Kasi kung nasa 10% pa lang, okay pa rin naman, pero yun nga, itaas natin habang tayo ay nadidisiplina. No? Unti-unti naman yan. Mag-i-increase din po yung ating ipon.